Ganito nga pala kakapal yung dumi ng motor ko pagkatapos ng ride namin noong nakaraan. Kaya aalis ako ngayon para ipa-motor wash siya. O nga pala ito yung mga bike ko at ito yung pinarapol ko kahapon. Bali isasabay ko na rin yung pagbili ng karton para mabadala ko na agad dun sa nanalo. Taga Negros Occidental nga pala siya, mapaps. O nga pala 6 km yung layo ng palengke mula sa amin. Kaya kapag pupunta ako dun ay binibili ko na yung mga kailangan ko. Mahirap na kasi magpabalik-balik. Nandito na nga pala tayo sa barangay ng Santo Domingo at dire-diretso na lang to papunta ng palengke. Tapos yun, maya-maya lang ay nandito na tayo. Bali maghanap na lang ako ng shop kung saan tayo magpapamotor wash. Sino meron pala dito kaya pinapasok na agad ako ni kuya. Pagbaba ko sa motor, agad kong tinanong si kuya kung magkano magpa-motor wash. 150 daw mapaps, bali 200 then lagabil na din ako ng wax. Grabe, ang dumi talaga ng motor ko. Kailangan nyo talagang malinisan. Tamang hintay lang muna tayo dito dahil may nililinisan pang sasakyan. Tapos maya-maya lang ay motor ko na yung susunod. Kaya binugahan na agad ni kuya ng tubig para matanggal yung mga makakapal na putik. Sino mukhang motor na ulit at nakikita na rin yung mga pyesa. Syempre, hindi pa yan tapos dahil sasabunin pa nila. Pinagtulungan na nilang dalawa para mas mabilis silang matapos. Tamang nood lang ako dito habang naalala yung mga time na naging car wash boy din ako. Okay din kasi yung kitaan dito lalo na kapag malaki mag-tip yung customer. Kaso nga lang, nakakapagod talaga siya tapos lagi ka pang basa. Kung alam niyo yung Wash and Go Auto Salon sa Mandaluyong, doon ako nag part-time job bilang car wash boy. Grabe yung grind ko nun, car wash siya umaga tapos pasok naman sa school pagkagabi. Mahirap man pero worth it siya, mapaps. Swabe, linis talaga yung ilalim, wala ka na makikitang putik, mapaps. Sunod naman nilang gagawin ay ang pagpapatuyo. Mas maganda kasing tuyo ang motor bago lagyan ng wax. O nga pala ito yung pricing nila in case na gusto nyong magpalinis. At sa part na to ay sinisimula na ang pag-a-apply ng wax. Tapos yung isa naman yung naglalagay ng tire block. Ang astig nito, di talaga inahayaan na hindi ma-applyan yung buong gulong. Maya-maya lang ay okay na, mapaps, kaya magbabayad na tayo. Kaya, tingin na po yung 100. Thank you po. Oh, diba mas masarap nang gamitin yung motor dahil bagong linis. Bali dumaan nga pala muna ako sa branch ng PLDT para i-follow up yung internet namin. Mag-iisang buwan na kasi hindi pa rin nababalik yung internet. Tapos napagbayad na din ako ng advance. Kaso yung guard lang naman lagi yung pwedeng makausap dito. Pagsusulatin lang nila ulit ako sa notebook para magawan ulit ng ticket. Ginawa ko na yun noong nakaraan pero wala namang nangyari. Kaya kailangan ko na naman pumunta bukas sa main branch nila para i-follow up yung internet namin. Sunod ko naman pinuntahan ay yung Mr. DIY. Dito kasi ako pinapabili ng cartridge para din sa mga pusang napulot ko. Sino nahanap ko na din kaso wala siyang presyo. Kaya chinek ko muna dito at 105 pesos pala siya. Binayaran ko na agad siya sa counter para makalis dahil bibili pa ulit ako ng cat food para naman sa adult. Tapos minakakilala sa ating mga bata, ewan ko kung paano ako nakilala, nakasuot naman ako ng helmet. Shoutout sa inyo mga paps. At ang last naman natin gagawin ay ang paghahanap ng karton. Pumunta ako sa junk shop para bumili kaso wala namang tao. Sinubukan ko rin sa mga grocery kaso kailangan din daw nila. Kaya bukas ko na lang ipapadala yung bike dahil tanghali na rin at may mga kailangan pa akong tapusin sa bahay. Bago umuwi ay dumaan muna ako sa gas station. 100 na lang pala yung tira sa perang dala ko. Kaya totoo pala yung kasabihan na kung gusto mong makatipid ay huwag kang lalabas ng bahay. Tapos yun, maya maya lang ay nakauwi na tayo. So hanggang dito na lang mga paps. Salamat sa panonood. Ride safe palagi.